Exodo, Kabanatang 29. At ito ang bagay na iyong gagawin sa kanila na ibukod sila, upang sila ay mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. Kumuha ka ng isang guyang toro at ng 2 lalaking tupang walang kapintasan, at tinapay na walang libadura, at mga munting tinapay na walang libadura na hinaluan ng langis, at mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahiran ng langis, na gagawin mo sa mainam na harina ng trigo. At iyong isisilid sa isang bakol, at dadalin mo na nasa bakol 10 ng toro at ng 2 tupang lalaki. At si Aaron at ang kaniyang mga anak ay iyong dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at iyong hugasan sila ng tubig. At iyong kukunin ang mga kasuotan, at iyong isusuot kay Aaron ang tunika niya, at ang balabal ng ephod, at ang ephod at ang pektoral. At bibigisan mo ng mainam na pagkayaring pamigkis ng ephod. At iyong ipuputong ang mitra sa kaniyang ulo, at ipapatong mo ang banal na korona sa mitra. Saka mo kukunin ang langis na pangpahid, at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo, at papahiran mo ng langis siya. At iyong dadalhin ang kaniyang mga anak, at susuotan mo ng mga tunika sila. At iyong bibigisan sila ng mga pamigkis si Aaron at ang kaniyang mga anak, at itatali mo ang mga tiara sa kani-kaniyang ulo. At tatamuhin nila ang pagkasaserdote na pinakapalatuntunang palagi. At iyong papagbabanalin si Aaron at ang kaniyang mga anak. At iyong dadalhin ang toro sa harap ng tabernakulo ng kapisanan, at ipapatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng toro. At iyong papatayin ang toro sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ka ng dugo ng toro, at ilalagay mo ng iyong daliri sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. At kukunin mo ang buong taba na nakababalot sa bituka, at ang mga lamak ng atay, at ang 2 bato, at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon, at susunugin mo sa ibabaw ng dambana. Dadapwat ang laman ng toro, at ang balat, at ang dumi ay iyong susunugin sa apoy sa labas ng kampamento. Handog nga dahil sa kasalanan. Kukunin mo rin ang isang lalaking tupa, at ipapatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng lalaking tupa. At iyong papatayin ang lalaking tupa, at iyong kukunin ang dugo, at iyong iwiwisik sa palibot sa ibabaw ng dambana. At iyong kakatayin ang tupa, at huhugasan mo ang bituka, at ang mga hita, at ipapatong mo sa mga pinagputol-putol at sa ulo. At iyong susunugin ang buong tupa sa ibabaw ng dambana. Handog na susunugin nga sa Panginoon, pinakamasarap na amoy na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang isang tupa, at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo ng tupa. Saka mo papatayin ang tupa, at kukunin mo ang dugo, at ilalagay mo sa pingol ng kanang tainga ni Aaron, at sa pingol ng kanang tainga ng kanyang mga anak, at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa. At iwiwisik mo ang dugong labis sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kukuha ka ng dugo na nasa ibabaw ng dambana, at ng langis na pangpahid
at iwiwisik mo kay Aaron at sa kaniyang mga suot at sa kaniyang mga anak na kasama niya, at ikapapaging banal niya at ng kaniyang mga suot at ng kaniyang mga anak at ng mga suot ng kaniyang mga anak na kasama niya. Kukunin mo rin naman sa lalaking tupa ang taba at ang matabang buntot at ang tabang nakababalot sa mga bituka at ang mga lamak ng atay at ang 2 bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon at ang kanang hita, sapagkat isang lalaking tupa na itinalaga, at isang malaking tinapay at isang munting tinapay na nilangisan at isang manipis na tinapay sa bakol ng tinapay na walang libadura na nasa harap ng Panginoon. At iyong ilalagay ang kabuuan sa mga kamay ni Aaron at sa mga kamay ng kanyang mga anak, at iyong mga luluglugin na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon. At iyong kukunin sa kanilang mga kamay at iyong susunugin sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa harap ng Panginoon. Handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kukunin mo ang dibdib ng tupa na itinalaga ni Aaron at luglugin mo na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon at magiging iyong bahagi. At iyong ihiwalay ang dibdib ng handog na niluglog at ang hita ng handog na itinaas, ang niluglog at ang itinaas ng lalaking tupa na itinalaga na kay Aaron at sa kaniyang mga anak. At magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak na pinakabahagi magpakailanman na mula sa mga anak ni Israel, sapagkat isang handog na itinaas at magiging isang handog na tinaas sa ganang mga anak ni Israel, na kinuha sa kanilang mga hain tungkol sa kapayapaan, na dili iba't kanilang handog ngang itinaas sa Panginoon. At ang mga banal na kasuotan ni Aaron ay magiging sa kanyang mga anak pagkamatay niya, upang pahira ng langis sa mga yaon at upang italaga sa mga yaon. 7 araw na isusuot ng anak na magiging saserdote, nakahalili niya pagka siya'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan upang mangasiwa sa dakong banal. At kukunin mo ang lalaking tupa na itinalaga at lulutuin mo ang kanyang laman sa dakong banal. At kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang laman ng tupa at ang tinapay na nasa bakol sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanilang kakanin ang mga bagay na yaon na ipinangtubos ng sala upang italaga at pakabanalin sila. Datapwat hindi kakain niyaon ang sinumang taga-ibang lupa, sapagkat mga bagay na banal. At kung may lumabis sa laman na itinalaga o sa tinapay hanggang sa kinaumagahan, ay iyong ang susunugin sa apoy ang labis. Hindi kakanin sapagkat yao'y banal. At ganito mo gagawin kay Aaron at sa kaniyang mga anak, ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo. 7 araw na iyong itatalaga sila. At araw-araw ay maghahandog ka ng toro na pinakahandog, dahil sa kasalanan na pinakapangtubos. At iyong lilinisin ang dambana pagka iyong ipinanggagawa ng katubusan yaon. At iyong papahira ng langis upang pakabanalin. 7 araw na iyong tutubusin sa sala ang dambana, at iyong pakababanalin, at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. Anumang
masagi sa dambana ay magiging banal. Ito nga ang iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana. 2 kordero ng unang taon araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga, at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon. At kasama ng isang kordero na iyong ihahandog ang 10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na may halong 4 na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo, at ang 4 na bahagi ng isang hin na alak ay pinakahandog na inumin. At ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon, at iyong gagawin ayon sa handog na harina sa umaga. At ayon sa inuming handog niyaon na pinakamasarap na amoy, na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Magiging isang palaging handog na susunugin sa buong panahon ng inyong lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon, na aking pakikipagpakitaan sa inyo upang makipag-usap ako roon sa inyo. At dooy makipagtagpo ako sa mga anak ni Israel, at ang tolda ay pakabanalin sa pamamagitan ng aking kalwalhatian. At aking pakakabanalin ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana. Si Aaron man at ang kaniyang mga anak ay aking papagkabanalin upang mga siwa sa akin na katungkulang saserdote. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako'y magiging kanilang Diyos, at kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos, na kumuha sa kanila sa lupain ng Ehipto, upang ako'y tumahan sa gitna nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos.